May mga kwentong nagsisimula sa babala at may mga kwentong nagsisimula sa isang bulong. Pero ang kwentong ito, nagsimula sa katahimikan, isang katahimikang matagal nang namamalagi sa likod ng mga pader ng isang simpleng tahanan sa Meerut, India, kung saan ang buhay ng isang lalaki ay unti-unting nawasak ng mga nakakawindang na mga sikreto at pagtataksil. Hindi lang ito kwento ng pagpatay, ito'y kwento ng pagtitiwalang winasak, pagmamahalang nalason, at ang nakakakilabot na katahimikan matapos ang isang bangkay na hindi inilibing sa lupa, kundi isinilid sa isang drum. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Sorab Rajput, 35 taong gulang, ay ipinanganak sa isang maliit na bayan sa Uttar Pradesh, India. Lumaki siya sa isang pamilyang nasa gitnang antas ng pamumuhay. Pinapahalagahan nila ang kasipagan, disiplina at edukasyon. Bata pa lang siya, kilala na siyang mausisa at puno ng pangarap. Isa sa kanyang mga pangarap ang makaalis sa makikitid na kalye ng kanyang komunidad at maibigay sa kanyang mga magulang ang buhay na karapat-dapat sa kanila. Dahil sa determinasyon at matayog na ambisyon, pinasok ni Sorab ang pagiging Merchant Navy noong nasa early 20s siya. Ang trabahong Merchant Navy ay ang pagiging bahagi ng crew ng isang komersyal na barko, kung saan ang tungkulin ay maglayad, magpanatili o mag-operate ng barko na nagdadala ng kargo o pasahero sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang trabahong ito ang nagbigay kay Sorab ng pagkakataong makita ang mundo at regular na makapadala ng pera sa kanyang pamilya. Ilang taon din siyang malayo sa kanila, naninilbihan sa laot, natutong magtiis, naging madisiplina sa sarili at mamuhay ng tahimik. Sa isa sa kanyang mga biyahe pabalik sa kanyang tahanan, doon niya nakilala ang dalagang si Muskan Rastogi. Ang dalagang si Muskan ay inilarawan bilang matalino, masayahin at galing sa isang kagalang-galang na pamilya. Para sa marami, perpektong kapareha si Muskan para kay Sorab, isang babaeng mag-aalaga ng tahanan habang siya ay nasa ibang bansa, nagsusumikap para sa kinabukasan nila. Nagpakasal sila noong 2016, kahit patutol ang kani-kanilang pamilya. Agad silang bumukod ng bahay pagkatapos ng kasal, dahil na rin hindi maayos ang relasyon ni Muskan sa pamilya ni Sorab. Nagpasya kasi ang binata na tumigil sa trabaho at bigyan ng panahon ang binubuong pamilya. Hindi sang-ayon ang pamilya ni Sorab sa naging pasya nito at sinisi si Muskan sa kanyang ginawa. Ngunit kinailangan din namang bumalik ni Sorab sa trabaho upang matustusan ang pamilya. Bumalik siya sa ibang bansa at nagtrabaho ng matiwasay. Pagdating ng taong 2019, biniyayaan sila ng isang anak na babae, isang batang inaasahang lalong magpapalapit at magpapatatag sa kanilang pagsasama. Sa panlabas, tila kayang lampasan ng kanilang relasyon ang lahat ng pagsubok, distansya man o panahon. Ngunit sa ilalim ng magandang imahe ng kanilang pamilya, unti-unti nang nabubuo ang mga bitak sa kanilang relasyon na kalaunan ay magiging simula ng trahedya. Ang trabaho ni Sorab ay nangangailangan na laging malayo siya sa kanyang pamilya sa loob ng mahabang panahon. Habang lumilipas ang mga taon, lalo ring lumayo ang kanilang emosyonal na koneksyon ni Muskan. Nagbago naman ang mundo ni Muskan habang nasa ibang bansa si Sorab. Sa parehong taon na isinilang niya ang kanilang anak na babae, muling nagtagpo ang landas nila ni Sahil Shukla, isang dating kakilala noong kanyang kabataan. Mas bata si Sahil ang 2 taon kay Muskan. Binibigyan siya ng atensyon ng binata na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa asawa. Ang mga simpleng pag-uusap ay nauwi sa isang matinding ugnayan. Ipinakilala rin ni Sahil kay Muskan ang isang madilim na mundo, isang mundong puno ng ipinagbabawal na gamot na kalaunan ay naging dahilan ng kanyang pagkakalulong sa droga. Si Sahil Shukla ay 25 taong gulang noong panahong nangyari ang krimen. Siya ay residente ng Indiranagar sa Meerut. Ayon sa investigasyon, may mga ulat na minsan siyang gumagamit ng droga, ngunit hindi siya nagkaroon ng criminal record sa pulisya.
Mariin namang itinanggi ng kanyang pamilya na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Sa halip, iginiit ng kanyang ama na tumigil si Sahil sa formal na trabaho at abala na lamang sa maliliit na racket at online trading. Minsan na rin umano siyang naghanda para sa CA exam, isang mahigpit at prestihiyosong pagsusulit para sa mga nagnanais maging certified accountant sa bansang India. Inilarawan pa siya ng kanyang ama bilang masipag mag-aral, mahilig mag-gym at seryosong nag-i-invest sa stock market. Pagbalik ni Saurabh mula sa isa sa kanyang mga biyahe, napansin niya agad ang pagbabago kay Muskan. Hindi na ito ang dating masiglang babae na nakilala niya noon. Lumayo ang loob nito sa kanya, naging malihim at palaging mainitin ang ulo. Lalong dumalas naman ang kanilang mga pagtatalo. Hindi nagtagal, nadiskubre ni Saurabh ang pagkakalulong ng kanyang asawa sa droga at ayon sa ilang ulat, sinikap niyang iligtas ito. Nagmakaawa siyang magbago si Muskan para na rin sa kanilang anak. Inalok niya ito ng bagong simula. Ngunit sa halip na tanggapin, lalong lumayo ang loob ni Muskan kay Saurabh. Para kay Muskan, isang hadlang si Saurabh sa madilim na buhay na ayaw na niyang bitawan. Hindi lang ang problema ni Muskan ang pasa ni Saurabh. Sa London, kung saan siya kasalukuyang nagtatrabaho, may sarili rin siyang kinakaharap. Sa kabila ng sinasabi niya sa kanyang pamilya, hindi na siya bahagi ng Merchant Navy noon pang 2023. Nilisan na niya ang trabahong iyon at nagtrabaho sa isang panaderya sa London. Hindi niya sinabi ang katotohanan sa kanyang pamilya dahil sa takot na mawala ng respeto, takot na tawaging bigo at kutyain ang naging estado ng kanyang buhay. Noong February 24, 2025, umuwi si Saurabh para sa kaarawan ng kanyang anak na magdidiwang ng kanyang ika-6 na taon. Dapat sana ay isang masayang pagbabalik, isang pansamantalang pahinga mula sa kanyang pinansyal at emosyonal na paghihirap ang inaasahan ni Saurabh. Sa halip, iyon ang naging simula ng kanyang katapusan. Nang sumunod na araw, unang sinubukan ni Muskan at Sahil na patayin si Saurabh. Pinakain ni Muskan ang asawa ng pagkaing maihalong pampatulog. Ngunit imbes na mawalan ng malay, mahimbing lamang ang naging tulog ni Saurabh. Nabigo ang kanilang plano sa unang pagkakataon, ngunit sa halip na umatras, lalo pa silang naging determinado na ituloy ang masamang balak laban kay Saurabh. Noong sumunod na buwan, March 4, isinakatuparan nila ang huling bahagi ng kanilang plano. Naging maingat na sila sa kanilang plano sa pagkakataong ito. Maaga pa lang ay iniwan na ni Muskan ang kanyang anak sa bahay ng kanyang lola upang walang maging balakid sa kanilang plano. Pinainom niya ng mas malakas na pampatulog si Saurabh hanggang sa tuluyang mawalan ito ng malay. Pumasok si Sahil sa bahay at sinaksak si Saurabh sa dibdib gamit ang butcher's knife, pagkatapos ay hiniwa pa ang lieg ng biktima upang matiyak na patay na ito. Ang sumunod na nangyari ay mas nakakakilabot pa sa inaasahan. Pinagpuputol nila ang bangkay ni Saurabh sa 15 piraso, binalot ang mga ito at isinilid sa isang malaking asul na plastic drum. Pagkatapos, nilagyan nila ng semento ang loob ng drum upang tuluyang maitago ang ebidensya ng kanilang ginawa. Iniwan lamang ang drum sa loob ng bahay, nakasilid sa simpleng anyo, ngunit taglay ang mabigat na lihim. Ginamit ni Muskan ang cellphone ni Saurabh upang magpadala ng mga mensahe sa kanyang pamilya, nagpapanggap na siya si Saurabh. Ayon sa mga mensahe, kailangan daw niyang umalis agad para sa isang mahalagang trabaho. Isa itong maingat na hakbang upang makakuha ng oras bago sila mapaghinalaan. Nagbiyahe ang dalawa patungong Himachal Pradesh, na nasa hilagang India na kilala sa malamig na klima, mga bundok ng Himalayas, at mga tanyag na pasyalan. Isa sa mga sikat na destinasyon na pinuntahan nila ang Manali at Shimla, upang magkunwaring nagbabakasyon at makalikha ng alibay kung sakaling may magtanong sa kanila. May mga hindi pa kumpirmadong videos na kuha umano noong nasa Himachal Pradesh sila. Naging viral ang mga videos matapos maisapubliko ang krimen na kanilang ginawa. Makikitang nagkakasayahan ang dalawa at walang bakas na may ginawa silang nakagigimbal na krimen. Dalawa sa mga videos ay kuha kung saan sinusubuan ni Muskan si Sahil ng cake. Ito ay selebrasyon ng kaarawan ni Muskan. Sa isa pang video ay puno ng pinta ang kanilang mga mukha. Ito ay pagdiriwang ng Holi. Ang Holi, nakilala rin bilang Festival of Colors, ay isang makulay na pagdiriwang ng mga Hindu na pangunahing ipinagdiriwang sa India at Nepal, bilang pagsalubong sa panahon ng tagsibol.
Pagkatapos ng mga ilang araw, bumalik sila sa Meerut noong March 17. Halos naging matagumpay na sana ang kanilang panlilinlang kung hindi lang sa mabahong amoy na unti-unting lumalaganap mula sa bahay nila Muskan. 15 araw makalipas ang nangyaring pagpatay sa biktima, noong March 18, napansin ng mga kapitbahay ang hindi na matiis na amoy na nagmumula sa loob ng bahay nila Sorab. Agad nilang inalerto ang mga otoridad sa kakaibang amoy. Rumesponde ang mga kapulisan at maging sila ay hindi naging handa sa nangyaring krimen sa loob ng bahay ng biktima. Ang asul na drum ay may napakakapal na selyo ng semento, kaya inabot ng mahigit 2 oras bago ito nabuksan. Kinailangan pa itong dalhin sa punerarya, kung saan ginamitan ng mga pang-industriyang kagamitan at pangbutas upang tuluyang mabuksan ang laman nito. Sa wakas, nadiskubre nila ang bangkay ni Sorab, mahigit 2 linggo mula nang siya ay patayin. Sa isinagawang autopsy, nakita sa katawan ni Sorab ang napakaraming saksak, 3 sa kaliwang bahagi ng katawan, at may mga hiwa pa sa buong katawan nito. Ang pinakamalagim na nangyari sa bangkay ng biktima ay ang tuluyang nahiwalay ang ulo at mga kamay nito mula sa katawan. Nagsimula namang mabunyag ang kaugnayan ni Muskan sa pagkamatay ng asawa nito. Sa isang mas malalim na investigasyon, inamin ng ina ni Muskan na sinabi na raw sa kanya ng anak ang buong katotohanan. Sa una, tinangka ni Muskan na isisi sa pamilya ni Sorab ang pagkamatay nito. Ngunit habang patungo sa himpilan ng pulisya, inamin niya sa kanyang sariling ama ang lahat. Siya at si Sahil ang pumatay kay Sorab. Lubos naman ang pagkawasak ng damdamin ng ama ni Muskan na si Pramod Rastogi. Hindi niya lubos maisip na humantong ang lahat sa isang karumal-dumal na krimen. Ayon sa kanya sa isang opisyal na pahayag sa media, hindi karapat-dapat mabuhay ang kanyang anak at dapat lang itong bitain sa ginawa. Ang pamilya naman ni Sahil ay pilit na sinisi si Muskan sa nangyaring krimen. Hindi raw bayolenteng tao si Sahil ayon sa ama nito. At naniniwala siya na si Muskan ang utak ng krimen. Inaresto sina Muskan na noon ay 28 taong gulang at ang kalaguyong si Sahil Shukla. Sinampahan sila ng kasong pagpatay, sabuatang krimen at pagtago ng mga ebidensya. Sa kanilang interogasyon, kusa nilang inamin ang lahat ng detalye ng krimen. Nakakolekta rin ang mga forensic team ng sapat na ebidensya mula sa bahay upang patunayan ang kanilang ginawang krimen. Habang tumatagal at lumalalim ang investigasyon ng pulisya, maraming mga lihim ang nabunyag tungkol sa mga salarin. Sina Muskan at Sahil ay matagal nang magkakilala. Sila ay magkababata. Nag-aral sila mula grade 1 hanggang grade 8 sa parehong paaralan. Walang impormasyon kung nagkaroon ng relasyon bilang magkasintahan ang dalawa noon. Ayon sa ulat, muling nagkausap ang dalawa noong 2019 sa pamamagitan ng isang WhatsApp group na binuo ng isang dati nilang kaklase. Dito muling sumibol ang kanilang ugnayan 3 taon matapos ikasal si Muskan kay Sorab. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, muli silang nagkita ng personal sa isang pagtitipon na ginanap sa isang mall sa Meerut. Dahil sa panlalamig sa kanilang relasyon ni Sorab, naisipan ni Muskan na palawigin ang pagkakaibigan nila ni Sahil. Dito na nagsimula ang kanilang bawal na relasyon. Ayon pa sa mga ulat, may plano si Sorab na dalhin sa London sina Muskan at ang anak nila upang bigyan ng panibagong simula si Muskan at tuluyang mailayo sa ipinagbabawal na gamot. Natakot ang babae na malayo kay Sahil at matigil ang bisyo nito, kaya't pinagplanuhan na nilang patayin si Sorab. Naging komplikado naman ang kaso dahil nadiskubre na si Muskan ay nagdadalang tao na noong panahong naganap ang krimen. Habang nakakulong sila Muskan at Sahil, kapwa sila nakararanas ng matinding withdrawal syndrome mula sa droga. Ayon sa isang senior jail superintendent, isinasailalim sila sa de-addiction program, binibigyan ng counseling at pinapapasok sa mga klase ng yoga at meditation. Noong May 12, 2025, naghain na ang mga otoridad ng isang 1,000-page charge sheet laban kina Muskan Rastogi at Sahil Shukla sa korte sa Meerut. Malinaw na inilatag dito ang mga ebidensya na ang pagpatay kay Sorab Rajput ay hindi dahil sa anumang ritual o black magic, gaya ng unang haka-haka ng publiko at mga maling impormasyon na kumalat na parang apoy. Ito ay isang malinaw at planadong krimen na bunga ng isang mapanganib na relasyon at adiksyon sa ipinagbabawal na gamot. Pagkatapos maisapubliko ang nangyaring pagpatay kay Sorab, umingay ito sa buong bansa ng India. Nagulantang ang social media, may mga nabigla at nangamba.
Mula TikTok hanggang Instagram, umapaw ang mga post na puno ng Blue Drum memes. Para sa ibang netizens, ito ay isang nakakatuwang satire. Ngunit, marami naman ang umalma sa mga insensitibong posts online. Para sa karamihan, ito ay isang seryosong pang-aalipusta sa pamilya ng biktima. Sa lungsod ng Meerut, naramdaman ang pagbagsak ng benta ng asul na drum sa merkado, at marami sa mga tindero ang humihingi na ngayon ng ID sa mga customers bilang patunay bago magbenta. Nangangamba sila na baka gagamitin ito para sa mga di kanais-nais na dahilan. Maging ang mga nagtitinda ng juice ay pinalitan ang kanilang drums mula sa asul patungong puti upang hindi maugnay sa krimen at hindi makadulot ng pangamba sa mga mamimili. Sa huling bahagi ng May, nananatili pa rin sa judicial custody ang dalawang akusado habang ang kaso ay ipinagpaabot sa prosekusyon at konseho ng depensa. Si Muskan ay huling humiling sa jail administration na bigyan siya ng abogado mula sa gobyerno dahil sinabi niyang itinakwil na siya ng kanyang pamilya at walang sinumang tutugon para ipagtanggol siya sa korte. Inamin niyang walang bumibisita sa kanyang mga kapamilya upang bigyan siya ng suporta, kaya't nais niyang siya mismo ang humarap sa kanyang depensa. Sa latest update ng kasong ito, patuloy pa ring nakakulong sina Muskan at Sahil habang dinidinig ang kanilang kaso sa Meerut District Court. Nagbigay naman ng testimonya ang ina ni Muskan at naging emosyonal nang makita ang dalawang akusado sa loob ng courtroom. Ang kanyang salaysay ay itinuturing na mahalagang bahagi ng kaso ng prosekusyon. Wala pang final verdict o sentencing na naibababa sa pagpatay kay Sohrab Rajput. Umaasa ang kapamilya ng biktima na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Ang isang pagsasamang nagsimula sa pag-asa ay humantong sa isang malagim na katapusan. Isang lalaking ang tanging hangarin ay buhayin ang kanyang pamilya, ngunit ipinagkanulo, pinaslang, at inilagay sa drum ng sariling asawa na dapat ay kanyang pagkatiwalaan ng kanyang buhay. Ang Meerut Blue Drum case ay hindi lang isang kwento ng krimen. Isa itong leksyong nagpapaalala kung paanong ang kasinungalingan, bisyo, at pagtataksil ay kayang durugin ang isang buong pamilya. Sa huli, hindi lang basta pinatay ang biktima. Isa rin siyang biktima ng katahimikan, ng mga bagay na hindi nasabi, ng mga bitak na binaliwala, ng mga panganib na unti-unting lumalalim sa loob ng tahanan. Naway makamtan ang nararapat na hustisya para sa biktima at sa mga naiwang mahal sa buhay nito. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.